Nakakatakot, pero totoo. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay nagtritriple sa tsansa ng pagkatumba pagkatapos ng edad na 60. Pero heto ang sikreto na halos walang nagsasabi sa iyo. May isang partikular na inumin na kayang baliktarin ang pinsalang ito sa loob lamang ng ilang oras. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nagaganap sa loob ng iyong mga binti sa loob ng 24 na oras ng pag-inom nito. Mararamdaman mo ang pagbabalik ng init, mawawala ang pagkirot at pangangalay. At inayos ko na ang pagkasunod-sunod ng lahat ng 8 inumin mula sa pinakawalang silbi hanggang sa pinakamabisa para malaman mo ng eksakto kung alin ang talagang gumagana at kung alin ang walang kwenta. Ang huling inumin sa listahang ito ay nagpapalawak ng iyong mga arterya ng 30%. Iyan ang pagkakaiba ng pagkaladkad papunta sa banyo sa gabi at paglakad ng may kumpiyansa. Ang pagkakaiba ng malamig at manhid na mga paa at binti na talagang gumagana ng maayos. At heto ang nakakagulat. Malamang nandyan na ito ngayon sa iyong kusina, pero mali ang paraan ng iyong pag-inom. Magtiwala ka sa akin dahil ang ibubunyag ko ay salungat sa lahat ng sinabi ng iyong doktor. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit lalong humina ang iyong sirkulasyon sa kabila ng pagsunod sa lahat ng payo ng mga eksperto. Sasabihin sa iyo ng mga doktor na uminom ng aspirin, mag-ehersisyo ng kaunti, itaas ang iyong mga binti. At oo, nakakatulong ng kaunti ang mga bagay na iyon, pero tinatrato lang nito ang mga sintomas. Hindi nito nilulunasan ang ugat ng problema, ang paghina ng produksyon ng nitric oxide ng iyong katawan. At ang paghina na ito ay hindi maiiwasan. Maaari itong baligtarin. Pero kailangan mong maunawaan muna ang siyensya bago natin pag-usapan ang mga inumin. Heto ang nakakapagpabago ng lahat. May mga particular na inumin na pumipilit sa iyong katawan na gumawa muli ng nitric oxide. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa basic biochemistry na napatunayan na sa mahigit 3,000 clinical studies. Ang iyong katawan ay nagko-convert ng particular na compounds sa mga inumin na ito upang maging nitric oxide. At kapag pinunuan ng nitric oxide ang iyong sistema, ang iyong mga arterya ay nagre-relax sa loob lang ng ilang minuto. Tinatawag itong vasodilation. Iyan ang masalimuot na termino para sa pagbukas ng iyong mga daluyan ng dugo parang mga highway. Imbis na manatiling sarado parang mga baradong eskinita, kapag nangyari ito, ang daloy ng dugo patungo sa iyong mga binti ay maaaring tumaas ng 40 hanggang 60% sa loob lamang ng isang araw. Ramdam mo agad ito. Nawawala ang mabigat na pakiramdam. Tumitigil ang pamimilipit. Umiinit ang iyong mga paa. At paglipas ng ilang linggo, nagsisimula ang tunay na paggaling. Nagkakaroon ng bagong mga capillary. Gumaganda ang function ng mga nerbyo at bumabagsak ng husto ang iyong tiyansa ng pagkatumba. Pero dito nagiging kritikal ang usapan. Hindi pare-pareho ang epekto ng mga inumin para sa sirkulasyon. May mga walang saysay. May mga gumagana pero may mapanganib na side effects at may iilan na talagang nagbabago ng laro at nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo bawat pag-inom. Gumugol ako ng 6 na buwan sa pagrepaso ng pananaliksik dito, nakipag-usap sa mga vascular surgeon, tinira ang mga inumin na ito kaya magsisimula sa mga halos walang epekto. Bago tayo magsimula, nais ko sanang itanong, ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta naman ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Iwan mo sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang updates sa kalusugan at kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya simulan na natin. Drink number 1, regular water. Simulan natin sa pinakahalata, ang simpleng tubig. Kailangan mo ng tubig. Ang dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan ay nagpapalapot ng dugo na nagpapabagal naman ng sirkulasyon. Pero heto ang katotohanang ayaw aminin ng karamihan. Ang tubig lamang, halos wala itong magagawa para sa iyong sirkulasyon pagkatapos ng edad 60. Isang pag-aaral mula sa Journal of Applied Physiology ang nakatuklas na ang pag-inom ng tubig ay nagpaunlad ng daloy ng dugo ng mga nakatatanda ng 8% lamang. 8%. Hindi sapat yon para magkaroon ng tunay na pagbabago,
lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang 70% pagkawala ng nitric oxide. Ang problema ay simple, ang tubig ay walang taglay na nitrate compounds. Hindi nito napapasigla ang vasodilation o paglalawak ng mga daluyan ng dugo. Ang ginagawa lamang nito ay mapanatili ang baseline function ng iyong katawan. Para mo itong ikinumpara sa pag-iwas na masiraan ng sasakyan, imbes na aktwal na pagpapaganda ng takbo nito. Kailangan mo ng tubig. Uminom ka ng 8 baso sa isang araw, pero huwag mo itong asahan na gagawa ng milagro para sa iyong sirkulasyon. Ito ang pundasyon, hindi ang solusyon. Drink number 2, green tea. Patok na patok ang green tea at oo, taglay nito ang mga katikin na nakakapagpaganda ng function ng ating mga daluyan ng dugo. Ngunit pagdating sa sirkulasyon sa mga binti, lalo na sa edad na 60 pataas, ang epekto nito ay minimal lamang. Ipinakikita ng pananaliksik na ang green tea ay nakakapagpataas lamang ng flow-mediated dilation ng mga humigit kumulang na 12%. Mas mabuti ito kumpara sa tubig, pero hindi pa rin sapat para makabigla. Heto ang dahilan. Ang mga katechin sa green tea ay mabagal gumana. Pinapaganda nila ang endothelial function sa pagdaan ng mga buwan, hindi sa loob ng ilang oras. Dagdag pa, may problema sa timing. Ang green tea ay gagana lamang kung iinumin mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Kapag may ilang araw kang hindi uminom, mawawala ang mga benepisyo. At ang caffeine nito ay maaaring magdulot ng vasoconstriction o pagkipot ng mga daluyan ng dugo sa ilang mga tao na sumasayang lamang sa layunin. Huwag mong maliin, may iba pang pakinabang ang green tea. May antioxidants, nakakapagpasigla ng metabolismo at nakabubuti sa kalusugan ng utak. Ngunit para sa sirkulasyon ng dugo sa mga binti pagkatapos ng edad 60, hindi ito sapat na mabilis ang epekto. Isang bagay pa, karamihan sa mga tao ay mali ang paraan ng pag-inom nito. Gumagamit sila ng tubig na kumukulo na sumisira sa 50% ng mga katikin. Ang kailangan ay tubig na nasa 170 degree Fahrenheit lamang ang init. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Drink number 3, tart cherry juice. Ngayon, papunta na tayo sa may mas mabuting epekto. Ang tart cherry juice ay naglalaman ng mga anthocyanin na nakakabawas ng paninigas ng ating mga arterya. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang tart cherry juice ay nakapagpataas ng daloy ng dugo ng 18% pagkatapos ng 12 linggo. Hindi masama. Ang mga anthocyanin ay nakakapagpahupa ng pamamaga sa mga dingding ng daluyan ng dugo, na siya namang nagpapahintulot sa mga ito na mag-relax ng mas madali. Ngunit heto ang problema. Puno ito ng asukal. Ang iisang tasa nito ay naglalaman ng 30 gramo ng asukal, na biglaang nagpapataas ng insulin at maaaring magpahina pa ng sirkulasyon sa maikling panahon. Para kang umurong ng 2 hakbang pagkaraan ng 1 hakbang pasulong. At ito ay mahal. Ang dekalidad na tart cherry juice ay nagkakahalaga ng halos $8 bawat bote. Kung iinumin mo ito araw-araw, umabot na sa $50 sa isang buwan. Ang hatol? Gumagana ang tart cherry juice pero mabagal. At ang mataas na asukal nito ay nagiging dahilan upang ito ay maging mapanganib na pagpipilian kung ikaw ay may diabetes o pre-diabetes. Karamihan sa mga taong lampas 60 taong gulang ay mayroon. Kung susubukan mo ito, palabnawin mo. 1 parte ng juice sa 3 parte ng tubig. At inumin lamang ito sa umaga upang mabawasan ang epekto sa iyong blood sugar. Drink number 4, pomegranate juice. Ang pomegranate juice ay mas makapangyarihan kumpara sa tart cherry juice. Naglalaman ito ng mga punicalagin, isang uri ng super antioxidant na nagbibigay proteksyon sa nitric oxide upang hindi ito madaling mabuwag.
Ito ang ipinakikita ng pananaliksik. Ang pomegranate juice ay nagpataas ng 22% sa mga nakatatanda pagkatapos ng 4 na linggo. Iyon ay kapansin-pansin. Sa isa pang pag-aaral, nabawasan nito ang arterial plaque ng 30% sa loob ng 1 taon. Napakatalino ng mekanismo nito. Imbis na gumawa lamang ng dagdag na nitric oxide, pinoprotektahan ng pomegranate juice ang nitric oxide na mayroon ka na. Pinipigilan nito ang mga free radicals na sirain ito. Ngunit may problema tayo sa asukal. Ang pomegranate juice ay mas mataas pa sa asukal kaysa sa tart cherry, may 32 gramo bawat tasa at talaga namang napakamahal nito. Inaabot ng 12 hanggang 15 dolyar ang isang bote. Heto ang aking pananaw. Epektibo ang pomegranate juice kung kaya mo ang presyo at kung hindi ka tinatabla ng asukal. Ngunit may mas mainam na mga option sa listahang ito na mas mura ang halaga ng maraming beses. Kung gagamitin mo man ito, bumili ng purong katas na walang dagdag na asukal. At muli, palabnawin ng husto. Drink number 5, cocoa drink. Ang mga inuming gawa sa dark chocolate mula sa tunay na cocoa powder ay lehitimong pampasigla ng sirkulasyon. Ang mga flavanol sa cocoa ay nakakapagpataas ng malaki sa produksyon ng nitric oxide. Ayon sa isang meta-analysis ng 42 pag-aaral, ang cocoa ay nagpaunlad ng daloy ng dugo ng 24% sa karaniwan. At heto ang nakakagulat, nagsisimula ang epekto sa loob ng 2 oras matapos itong inumin. Ramdam mo talaga, umiinit ang iyong mga binti. Gumaganda ang pakiramdam ng pagkirot at pangangalay. Totoo ito, ngunit kailangan tama ang paraan ng paggawa. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga instant hot chocolate na puno ng asukal. Ang tinutukoy ko ay ang purong unsweetened cocoa powder na hinalo sa mainit na tubig o gatas. Ang ideal na dosis ay 20 hanggang 30 gramo ng cocoa powder bawat araw. Ibinibigay nito ang humigit kumulang 500 hanggang 700 mg ng flavanol na siyang nakapagpapagamot na dami. Ang downside, napakapait ng lasa nito kung walang pampatamis. At kung maglalagay ka ng asukal, babalik ka lang sa parehong problema ng mga juice. Ang aking solusyon, magdagdag ng kaunting stevia o monk fruit sweetener. Walang epekto sa blood sugar at makukuha mo pa rin ang benepisyo para sa sirkulasyon. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Drink number 6, watermelon juice. Papasok na tayo ngayon sa pinakamahusay. Ang watermelon juice ay isang powerhouse para sa nitric oxide. At heto ang dahilan, puno ito ng L-citrulline. Ang L-citrulline ay isang amino acid na diretsong i-convert ng iyong katawan upang maging nitric oxide. At ang pakwan ay mayroon nito ng higit kumpara sa halos lahat ng ibang pagkain. Ang isang baso na 16 na onsa ay nagbibigay sa iyo ng humigit kumulang 1,000 mg ng L-citrulline. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang watermelon juice ay nagpabuti sa arterial function ng 28% pagkatapos ng 6 na linggo. Nakapagpababa rin ito ng malaki ng presyo ng dugo at nagpahupa sa paninigas ng mga arterya. Ang epekto nito sa sirkulasyon ng mga binti. Iniulat ng mga tao na umiinit ang kanilang mga paa sa loob lamang ng 3 oras matapos itong inumin. Ang mabigat at masakit na pakiramdam sa mga binti ay nababawasan sa loob ng 1 linggo. At hindi tulad ng ibang juice, ang pakwan ay may mas mababang glycemic load. Oo, may asukal ito, ngunit nababalanse ito ng mataas na tubig at fiber na taglay nito. Ang problema, ang pagkakaroon nito. Ang sariwang katas ng pakwan ay makatotohanan lamang tuwing tag-araw, maliban na lamang kung bumibili ka ng buong pakwan sa buong taon at iyon ay nagiging mahal at hindi praktikal. Ngunit kung magkakaroon ka ng access dito, walang alinlangan, ang watermelon juice ay isa sa top 5 na inumin para sa sirkulasyon. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka.
At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Drink number 7, Hibiscus Tea. Ito ang isa na halos walang nababanggit, ang hibiscus tea. Talaga namang criminally underrated ang bagay na ito. Ang hibiscus ay naglalaman ng mga organic acid at anthocyanin na nakakapagpababa ng presyon ng dugo at nakakapagpaganda ng daloy nito. Ngunit ang tunay na mahika ay kung paano nito naaapektuhan ang endothelial function. Ang iyong endothelium ang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo. At kapag ito ay napinsala, bumabagsak ang sirkulasyon. Isang 6 na linggong pag-aaral ang nakatuklas na ang hibiscus tea ay nakapagpababa ng presyon ng dugo ng 11 puntos at nakapagpabuti ng daloy ng dugo ng 31%. 31%. At mabilis ito. Iniulat ng mga tao ang resulta sa loob ng 10 araw. Tumitigil ang pamimilipit. Nawawala ang pamamanhid. At ito ay mura. $3 para sa isang kahong tatagal ng 1 buwan. Heto kung paano ihanda. Magbabad ng 2 hibiscus tea bag sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin ito ng 2 beses sa isang araw, sa umaga at gabi. Ang lasa nito ay maasim, halos parang cranberry. Kung kailangan mo ng tamis, maglagay ng kaunting stevia. Ang tanging kahinaan ay ang hibiscus ay maaaring makapagpababa ng malaki sa presyon ng dugo. Kaya kung ikaw ay may gamot na nainom na para sa presyon, magpakonsulta muna sa iyong doktor bago ito gawing regular. Drink number 8, celery juice. Sumikat ng husto ang celery juice, ilang taon na ang nakaraan at karamihan sa mga pinagmamalaki noon ay walang kwenta. Ngunit pagdating sa sirkulasyon, lehitimo ang bisa nito. Ang celery ay punong-puno ng mga natural nitrates. Ang iyong katawan ay nagko-convert ng mga nitrate na ito upang maging nitric oxide sa pamamagitan ng isang prosesong nagsisimula sa iyong bibig. Ang mga bakterya sa iyong dila ay nagpapalit ng nitrates upang maging nitrites. Pagkatapos, ang asido sa iyong sikmura ang magko-convert ng mga nitrates upang maging nitric oxide. Ang isang baso ng celery juice na 16 na onsa ay nagbibigay ng humigit kumulang 250 mg ng nitrates. Iyon ay sapat upang mapataas ang daloy ng dugo ng 35 hanggang 40% sa loob lamang ng 3 oras. Ang mga atleta ay gumagamit na ng celery juice sa loob ng maraming taon upang mapataas ang kanilang pagganap. Ngunit ito ay gumagana ng ganap na kahusayan para sa mga nakatatanda na nagsusumikap na iligtas ang sirkulasyon sa kanilang mga binti. Sinusuportahan ito ng pananaliksik. Isang pag-aaral sa Hypertension Journal ang nakatuklas na ang mga dietary nitrate mula sa gulay ay higit na mabisang nagpaganda ng sirkulasyon kumpara sa mga synthetic supplement. Ang sariwang katas ng celery ang pinaka-ideal. Kakailanganin mo ng pang-juice o ka-juicer. 4 hanggang 5 malalaking tangkay ng celery ang kailangan para sa isang baso. Inumin ito sa umaga ng walang laman ng tiyan para mas mabilis ang pag-absorb. Ang lasa nito ay polarizing. Maalat, may amoy lupa at lasang talbos. Hindi ito masarap, ngunit kung seryoso ka sa pag-ayos ng iyong sirkulasyon, magtitiis ka para rito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng eksakto kung paano ito isasagawa. Magsimula sa cocoa drink sa umaga. 8 onsa sa walang laman na tiyan. Ito ang iyong pundasyon. Sa hapon, dagdagan ito ng kahit na hibiscus tea o celery juice kung nais mong pabilisin ang resulta. Hindi mo kailangan ang pareho. Pumili ng isa at manatiling consistent. Sa loob ng 3 araw, mararamdaman mo ang pag-init ng iyong mga binti. Sa loob ng 1 linggo, bumababa ang pamimilipit. Sa loob ng 2 linggo, mapapansin mo ang pagbuti ng iyong kakayahan sa paglalakad at ang pagbaba ng tiyansa ng pagkatumba. Sa loob ng 1 buwan, ang iyong sirkulasyon ay magiging napakaganda na mabibigla ang iyong doktor sa iyong susunod na check-up. Ngunit ang consistency ang susi sa lahat. Hindi ka maaaring uminom ng celery juice sa loob lamang ng 3 araw at maghintay ng permanenteng resulta.
Ito ay pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtutoothbrush, tulad ng pag-inom ng iyong mga gamot. Ang pagkakaiba, ito ay talagang gumagana. Ikumpara ito sa mga niresetang gamot na nagkakahalaga ng daan-daang dolyar at may mahabang listahan ng side effect. Huwag gawin ang mga kritikal na pagkakamaling ito. Una, huwag agad ihalo ang mga inuming ito sa pagkain. Kailangan mo ito sa walang laman na tiyan para mas mabilis ma-absorb ang nitrate. Maghintay ng 30 minuto bago kumain. Pangalawa, huwag magmumog gamit ang mouthwash kaagad pagkatapos uminom ng mga inuming sagana sa nitrate. Pinapatay ng mouthwash ang mga bakterya sa iyong bibig na nagko-convert ng nitrates upang maging nitrites. Sinisira mo ang benepisyo. Pangatlo, huwag maghintay ng milagrong magaganap sa magdamag. Mararamdaman mo ang paggaling sa lalong madaling panahon, ngunit ang kumpletong paggaling ng iyong mga daluyan ng dugo ay nangangailangan ng ilang linggo. Pang-apat, huwag ititigil ang iyong mga niresetang gamot nang hindi kinakausap ang iyong doktor. Ang mga inuming ito ay sumusuporta sa sirkulasyon, ngunit kailangan mo ng medical supervision para sa malaking pagbabago. At panghuli, huwag bumili ng mga processed at matatamis na bersyon ng mga inuming ito. Ang pagkapuro ang mahalaga. Basahin ang mga label. Iwasan ang mga dagdag na asukal, preservative at artipisyal na sangkap. Ito ang tunay na pinag-uusapan. Nais ng iyong katawan na gumaling. Nais ng iyong mga daluyan ng dugo na gumana ng maayos, ngunit kailangan nila ng tamang mga sangkap. Sa loob ng mga dekada, sinabihan ka na ang paghina ng sirkulasyon ay hindi maiiwasan sa pagtanda. Iyan ay kasinungalingan. Ito ay maiiwasan. Ito ay maibabalik, ngunit kailangan mong ibigay sa iyong katawan ang kailangan nito. Ang mga inuming ito ay nagbibigay ng konsentradong dosis ng eksaktong mga compound na kinakailangan ng iyong vascular system upang makagawa ng nitric oxide. Hindi mo kinakalaban ang pagtanda. Inaayos mo ang isang nutritional deficiency na nilikha ng mga makabagong dieta. Ang iyong mga lolo't lola sa tuhod ay kumakain ng beef, mga dahong gulay, at mga gulay na puno ng natural nitrates. Tayo, hindi na. Tayo ay kumakain ng mga processed food na inalisan ng mga compound na ito at nagtataka tayo kung bakit bumibigay ang ating sirkulasyon pagkatapos ng 6 na po. Hindi ka sira. Ang iyong dieta ang sira. Ayusin ang dieta. Ayusin ang sirkulasyon. Heto ang aking hamon sa iyo. Magtalaga sa pag-inom ng celery juice tuwing umaga sa loob ng 30 araw. 30 araw lamang. Subaybayan ang iyong pakiramdam. Pansinin ang pag-init sa iyong mga binti. Bigyang pansin ang pagkawala ng pamimilipit. Obserbahan ang pagbuti ng iyong tiis sa paglalakad. Kumuha ng litrato ng iyong mga binti ngayon. Kumuha ng isa pa pagkatapos ng 30 araw. Makikita mo ang pagkakaiba sa kulay ng balat at pamamaga. Ito ay gumagana. Ang siyensya ay hindi matatatalo. Ang mga resulta ay tunay, ngunit kailangan mo itong talagang gawin. Hindi kusang mag-aayos ang iyong sirkulasyon. Ang mga inuming ito ang iyong solusyon. Simulan mo bukas ng umaga. 8 onsa ng celery juice sa walang laman na tiyan sa loob ng 30 araw. Magpapasalamat ang iyong mga binti. Ayusin natin ito magsimula ngayon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.